Murang water station, nakamura ka nga ba? Watch this. Hi, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Plaridel, Bulacan. And today, ang topic ko is, murang water station, nakamura ka nga ba? Okay, so, bibili ka ng water station. So, merong 300 plus, merong 400, merong 210, at merong mga 150 na water station. Pero syempre, isipin natin, kung mura yung bibili mong water station, paano naging mura yun? Hindi naman pwedeng nagpalugi yung kliyente mo or yung supplier mo. Syempre, gagawa siya ng paraan na paano niya mapapamura yung offer niya. Number one, maaaring titipirin niya sa piping. Imbis na gray, ang gagamitin niya blue. Tapos, yung mga mumurahing klase, kasi mahal din ng Moldex. So, baka mumurahing klaseng pipe ang gagamitin niya. Number two, maaaring liitin niya yung mga motor. Imbis na 1.5, gagawin niyang 1 HP. Imbis na vertical, booster gagamitin niya, ganong klase. Number 3, maaring yung mga kulang sa protection, kulang sa mga circuit breakers, so titipirin niya yon. And then, including yung mga wiring niya, imbis na higher size ng wire, flat cord na ganito, number 18, ganon, maaring tipirin ka niya sa wiring. And then, number 5, maaring yung quality o yung workmanship na binigay niya ron sa water station mo is kulang dahil magmamadali yun. Hindi niya kaya maka-afford ng 5 days na installation. Dapat in 2 days tapos niya. So, mamadali niya yun. So, these are the points na maaari mo i-consider kung paano siya magiging mura. Hindi pwedeng mura siya dahil kumita siya ng 5,000 sa isang installation. Okay? So, di ko alam kung merong ganong installer na okay sa kanya yon. But, syempre, bibilangin niya yung araw niya, bibilangin niya yung tao niya, papasahuran niya yon. And then, yung profit niya, sa certain percent nung material cost niya, gagawin niya yon. Okay. So, bumili ka ng 150,000. Uy, mura to. Dito ako bibili. So, wala kang alam sa water station. Hindi ka naman masyado nag-research. Hindi mo alam yung mga points na dapat na merong ganito, merong ganyan. So, ang alam mo lang, ang presyo nito is 150,000 and dito ako bibili. Okay, bumili ka. Pagka-install na sa'yo, hindi maganda yung training, wala siyang manual, basta pinandar niya lang yon tapos iniwan ka na niya. So, ano nangyari? So, wala kang ngayong alam doon sa water station mo. Kung masira, aasa ka ron sa katabi mo mga technician, bayad ka na naman. Okay? So, number 1, napipi yung FRP. Dahil hindi tama yung design, hindi tama na ituro sa'yo, nagkamali ka, napihit mo to, napipi. So, gastos. Number 2, nasunog yung panel. Dahil malilit yung wire na ginamit niya, tinipid niya ng konti. So, may possibility na hindi ganun yung safety na ino-offer niya. So, nasunog yung panel mo. So, nakatipid ka ba? Number 3, mahina ang system production. Siyempre, nilitan niya yung mga motor. Baka maliit yung mga size ng hose. So, instead na kung dalawang membrane, dapat nakaka 3 GPM ka, baka nakaka 1.5 or 2 GPM ka lang. O kung ano man. So, ang haba ng oras mo, malakas sa kuryente, malakas sa tubig, tapos ang hina ng production. So, nakatipid ka nga ba? And then, yung piping, dahil mamadali nila yun, in 2 days time, matapos medyo salu-salungat, pumunta sa ilalim, pumunta sa ibabaw, pumunta sa taas, parang sampayan ng damit, ganon. So, hindi nila dinesign ng tama yung water station mo. Nakatipid ka nga ba? And then, pumutok yung piping dahil nga medyo malutong, medyo manipis, pumalo ng 150 PSI, bumigay yung patente. So, maaaring mangyari yon. And then, marami pa pong factors na dapat nating isipin. So, sa amin po, we offer a triple membrane, A-plus control panel, gray pipes to, 1.5 horsepower vertical pump, yung workmanship, mapagmamalaki niyo po, matutuwa kayo. And for only 210,000 pesos. 210. So, gusto kong pababain, gusto kong gawing 180 or para bumaba ng konti para maging competitive ako sa other market, para makasabay ako sa iba. Pero kung gagawin ko yun, gagawin kong gray, gagawin kong blue. Parang ayoko dahil matibay yung gray, hindi siya pumuputok, di ba? Yung 1.5 na vertical, gagawin kong 1.5 na horizontal, kukulangin naman yung production nyo. Tatanggalin ko yung mga contactor, gagawin kong circuit breaker,
kulang naman yung protection nyo sa safety, tsaka assurance na walang mapuputok dun sa mga wiring nyo dahil Royal cord ang ginagamit ko. So I designed a system na palagay kong ako mismo magiging proud. I designed a system na alam kong tatagal yung makina ko, hindi mayat maya tatawagin ako ng kliyente ko. I designed a water station package na alam kong pag nakita ng iba, pahangaan, magagandahan. Yung Applus control panel lang, it's one of a kind na panel. Wala pong meron nun. Ako po yung nag-design ng panel na yon. Meron siyang troubleshooting capability na pag nasira yung float switch mo, pwede mo siyang i-bypass or i-short through a selector switch. Wala kang tatanggalin, iwawire, tetapan, walang ganon. So, yun po yung mga, nung dinesign ko yung package namin na triple membrane. Ako rin po yung halos nag-pioneer ng triple membrane. Before, sabi nila, hindi pwedeng triple, dual lang, ganyan-ganyan. But ngayon, ang daming nag-offer, puro triple membrane na rin po yung ginagamit nila. Kasi nga, tipid sa kuryente, tipid sa tubig, and then, ang bilis ng production mo, maaring 4.5, maaring 5, maaring 5.5. Depende sa membrane, depende sa tubig, depende sa pressure. Hindi yung mag-iba sabihin, kung dalawa lang yung akin, 5.5. Ano yung reject? Ano yung TDS ng raw mo? And then, ano yung quality quality ng tubig mo? So, dapat meron ganung data. Hindi porke sa namin, baka mamaya, 2 yung reject mo, 5.5 yung product mo. Baka 2 buwan lang, barado na yung membrane mo. Okay? So, yun po. Pag-isipan po natin mabuti kung bibili tayo ng water station. I suggest mag-aral kayo ng mabuti. Magbasa-basa din kayo, tingin kayo sa YouTube. Hindi porke may pangalan si ganito, may pangalan to ganun, kilala to. Dito tayo. Tingnan nyo rin. Baka yung package ganyan nila worth 350, 290, 210 lang sa amin. Baka ganun. Baka maganda pa yung 210 namin dun sa 300 plus nila. Okay, so makakatipid din po kayo. And then, one thing I assure you is that yung support namin, dahil marami na sila, sikat sila, so hindi nila matutukan po yung technical support. Kami po, tawagan nyo ako, message nyo ako po yung sasagot. If in case sobrang layo nyo, i-video po natin yung the way na ito troubleshoot natin yung item nyo. Pagka wala, hahanap ako ng technician na malapit sa inyo, and then matutulungan kayo. Kahit 1 year na kayo, kahit 2 years na kayo, kahit 5 years na kayo, pag alam kong sa amin yung makina nyo, tawagan nyo po ako. Kung meron kayong required na suggestion, kung meron kayong required na idea from me, tawagan niyo po ako, and I will be happy to attend and to help you and to assist you. Again, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Plaridel, Bulacan. At maraming salamat po sa pagtangkilik. We've been here from 2011, 2024 na ngayon. So, around 13 years. Tama po ba? Okay. So, maraming salamat. And we have a branch po sa Dollar Street, North Fairview. Handled po by Reggie Enriquez, yung wife ko. Kompleto rin po rin. In case malapit kayo, doon kayo bumili ng mga seal, bote, cap seals, parts ng water station. Nagme-membrane cleaning din po sila, and minor upgrade ng water station nyo. Okay, for now, gaya po ng lagi ko sinasabi, I think to improve yourself. Think to improve your life. God bless.